Ang Katolisismo ba ay isang huwad na relihiyon? Ang pinakamahalagang problema sa simbahang Romano-Katoliko ay ang paniniwala nito na ang pananampalataya lamang kay Kristo ay hindi sapat para sa kaligtasan. Malinaw at palagi ang sinasabi ng Biblia na ang pagtanggap kay Jesucristo bilang tagapagligtas sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagbibigay ng kaligtasan. Juan 1:12, 3:16, 18:36, Gawa 16:31, Roma 10:9-10, 13, Efeso 2:8-9. Tinatanggan ito ng simbahang Romano-Katoliko. Ang opisyal na posisyon ng simbahang Romano-Katoliko ay ang isang tao ay dapat maniwala kay Jesucristo at mabinyagan at tumanggap ng Eucharistia kasama ng iba pang mga sakramento at sumunod sa mga utos ng simbahang Romano-Katoliko at gumanap ng mga gawang karapat-dapat at hindi mamatay sa anumang mortal na kasalanan at iba pa. Ang pagkakaiba-iba ng Katoliko mula sa Biblia sa pinakamahalagang isyu na ito, ang kaligtasan, ay nangangahulugan na oo, ang Katolisismo ay isang huwad na relihiyon. Kung naniniwala ang isang tao sa opisyal na itinuturo ng simbahang Katoliko, hindi siya maliligtas. Anumang pag-aangkin na ang mga gawa o ritual ay dapat idagdag sa pananampalataya upang makamit ang kaligtasan, ay isang pag-aangkin na ang kamatayan ni Jesus ay hindi sapat upang ganap na bilhin ang ating kaligtasan. Bagamat ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ang pinakamahalagang issue sa paghambing ng Romano-Katolisismo sa salita ng Diyos, marami pang pagkakaiba at pagkakasalungatan. Ang simbahang Romano-Katoliko ay nagtuturo ng maraming doktrina na hindi sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Kabilang dito ang Apostolic Succession, pagsamba sa mga santo o Maria, panalangin sa mga santo o Maria, Pope, Papacy, pagbibinyag sa sanggol, Transubstantiation, Plenaryo, Indulhensya, sistema ng sakramento at purgatorio. Habang ang mga Katoliko ay nag-aangkin ng suporta sa kasulatan para sa mga konseptong ito, wala sa mga turong ito ang may matibay na pundasyon sa malinaw na pagtuturo ng kasulatan. Ang mga konseptong ito ay batay sa tradisyong Katoliko, hindi sa salita ng Diyos. Sa katunayan, silang lahat ay malinaw na sumasalungat sa mga simulain ng Biblia. Tungkol sa tanong na ang mga Katoliko ba ay ligtas? Ito ay isang mas mahirap na tanong na sagutin. Imposibleng magbigay ng universal na pahayag sa kaligtasan ng lahat ng miyembro ng anumang denominasyon ng Kristyanismo. Hindi lahat ng Baptist ay maliligtas. Hindi lahat ng Presbyterian ay maliligtas. Hindi lahat ng Lutheran ay maliligtas. Ang kaligtasan ay natutukoy sa pamamagitan ng personal na pananampalataya kay Jesus lamang para sa kaligtasan, hindi sa pamamagitan ng mga titulo o pagkakakilanlan ng denominasyon. Sa kabila ng hindi biblikal na mga paniniwala at gawain ng simbahang Romano-Katoliko, may mga tunay na mananampalataya na dumadalo sa mga simbahang Romano-Katoliko. Mayroon maraming mga Romano-Katoliko na tunay na naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo lamang para sa kaligtasan. Gayunpaman, ang mga Katolikong Kristiyanong ito ay mananampalataya sa kabila ng itinuturo ng simbahang Katoliko. Sa iba't ibang antas, ang simbahang Katoliko ay nagtuturo mula sa Biblia at tinuturo ang mga tao kay Jesucristo bilang tagapagligtas. Bilang resulta, minsan ang mga tao ay naliligtas sa mga simbahang Katoliko. Ang Biblia ay may epekto sa tuwing ito ay ipinapahayag. Isaiah 55:11. Ang mga Kristiyanong Katoliko ay nananatili sa simbahang Katoliko dahil sa kamangmangan sa kung ano ang tunay na pinaninindigan ng simbahang Katoliko, dahil sa tradisyon ng pamilya at na puwersa lang, o dahil sa pagnanais na maabot ang ibang mga Katoliko para kay Kristo. Kasabay nito, inaakay din ng simbahang Katoliko ang maraming tao palayo sa isang tunay na relasyon sa pananampalataya kay Kristo. Ang hindi biblikal na mga paniniwala at gawain ng simbahang Romano-Katoliko ay kadalasan nagbibigay ng pagkakataon sa mga kaaway ni Kristo na lumapastangan. Ang simbahang Romano-Katoliko ay hindi ang simbahan na itinatag ni Jesucristo. Ito ay hindi isang simbahan na batay sa mga turo ng mga apostol tulad ng inilarawan sa aklat ng mga gawa at mga sulat ng Bagong Tipan. Habang ang mga salita ni Jesus sa Marcos 7:9
ay nakadirekta sa mga Pariseyo, tumpak nilang inilalarawan ang simbahang Romano Katoliko. Ang gagaling ninyo, para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.